Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang pag-uusapan natin ay ang action crime thriller film na SWAT na pinalabas noong 2003. Si Jim at Brian ay matagal nang magkaibigan at magka-partner sa SWAT team. Isang araw, may nangyayaring hold-upon sa isang bangko kaya pinadala ang SWAT team dito. Ang magkaibigan ang naatasang pumasok sa loob ng bangko. Nang makapasok na sila sa loob, binigyan sila ng instruction na manatili sa kanilang posisyon at mag-antay ng susunod na order. Pero matigas si Brian, kung mag-hold daw sila, mamamatay daw ang mga hostage. Nang makita nilang may hawak ng hostage ang isang holdupper at balak na itong patayin, inunahan ito ni Brian. Binaril nito ang holdupper pero tinamaan muna ang hostage saka tumagos ang bala sa balikat nito. Hindi nagustuhan ni Jim ang pagsuway ng kaibigan sa utos na mag-antay sila ng instruction. Kaya kahit tagumpay ang kanilang operation sa hold-upon, pinagalitan pa rin sila dahil sa ginawa ni Brian. Kahit walang ginawa si Jim, nadamay siya dahil mag-partner sila. Tinanggal silang dalawa sa SWAT team at inilipat sa armory pero hindi ito matanggap ni Brian. Dahil nagsalba daw siya ng buhay pero ganito daw ang kapalit. Kaya tuluyan na itong nag-resign sa trabaho bilang pulis. Nang umalis si Brian, kinausap si Jim ng superior nila at pinagsabihan na hindi maganda ang pag-uugali ni Brian sa buong SWAT team. Alam umano ng kapitan na napilitan siyang sundin ang kagustuhan ni Brian dahil mag-partner sila. Gusto nitong ilaglag si Brian para mabalik siya sa team pero mas pinili ni Jim na sa armory kesa ilaglag ang kaibigan. At buong akala ni Brian na parehas sila ng desisyon ni Jim na aalis na sa serbisyo pero magpaiwan pala ang kaibigan. Sinubukang kumbensyihin ni Jim ang lalaki na tanggapin nila ang parusa sa armory at huwag sayangin ang pinagdaanan nila sa pagpasok sa team pero nakapagdesisyon na si Brian na aalis. At akala din nito na nilaglag talaga siya ni Jim. Isang araw, dumating ang isang Sergeant Hondo sa armory. Hindi ito kilala ni Jim kaya sinabihan siya ng kasama na dating matinik na SWAT leader ang sarhento. Magaling ito at nirerespeto ng buong SWAT unit. Pinadala ito ng chief sa kanilang unit para mag-train ng panibagong team dahil marumi na daw umano ang pangalan nila sa buong SWAT unit kaya kailangan ng linisin ang nasa siren nilang reputasyon. At hinayaan ng chief ang bagong team leader na pumili ng mga bagong members nito. Nang sumunod na araw, inutusan ni Hondo si Jim na ipag-drive siya nito para makausap ang mga napili niyang magiging members ng kanyang bagong team. At nang matapos ang araw, inoferan nito si Jim na bumalik ulit sa squad pero alangan ang lalaki dahil sa alam nitong hindi papayag ang kapitan nila na makabalik siya sa team. Pero sagot ni Hondo na siya na ang bahala sa kapitan nila. Ang importante, bilib daw ito sa abilidad ni Jim. Habang sa airport ng mga panahong iyon, dumating ang isang French na si Alex. Isa itong notorious drug lord at nagpunta ng Amerika para ipaghiganti ang tatay nitong pinatay ng uncle niya. Itinapat pa nito ang pagpaslang sa tiyuhin sa mismong birthday nito. Pagkatapos mapatay ang kapatid ng ama, ginamit ni Alex ang sasakyan nito papuntang airport para tumakas. Pero sa kamalasan ng lalaki pinatigil siya ng highway police dahil sa panding ilaw nito sa likod. At nang ma-check ang kanyang detalye, nalaman ng mga pulis na may record ng arrest warrant ang kanyang tiyuhin. Dahil dito, hinuli siya ng mga ito para imbestigahan ang totoong pagkatao niya. Balik sa SWAT unit, ayaw sanang i-approve ng kapitan ang napiling dalawang members ni Hondo dahil ito ay si Jim na ayaw na niyang mabalik pa sa SWAT at si Chris na isang babae. Pero ipinilit ito ng sarhento, na siya ang team leader kaya karapatan niyang pumili kung sino ang mga kukunin niya. Pumayag sa huli ang kapitan pero sa isang kondisyon na kung papalpak ang team niya, aalis silang dalawa ni Jim sa serbisyo. Kaya ng sumunod na mga araw, inumpisahan agad ng bagong team ni Hondo ang pagta-training. Kanya-kanyang pakitang gilas ang mga ito sa training. At dahil si Chris lang ang babae, tinutukso nila ito minsan-minsan. Malaki ang kumpiyansa ni Hondo sa bagong team lalong-lalo na kay Jim. Pagdating ng araw ng final test training nila, kasama sa nag-o-observe ang kapitan. Isa itong hostage scenario sa loob ng eroplano. Ang mission ay maneutralize ang 6 na hostage taker sa loob ng 8 minutes. Mabilis na isinagawa ng team ang mission at sa loob ng 5 minuto, naitamba na nila ang mga kalaban. Impress na impress si Hondo sa pinakitang gilas ng kanyang team na kinasam naman ang mukha ng kapitan.
Dahil ini-expect nito na papalpak ang team leader. Habang tagumpay ang pagbabalik ni Jim sa SWAT, inuutusan naman ni Alex ang abogado niya na hanapan ng paraan na makalabas siya ng kulungan. Dahil dito, pinagplanuhan ng mga tauhan nito na i-ambush ang paglipat ng amo ng kulungan. Isang araw bago ang pag-uumpisa ng team ni Hondo bilang SWAT, nasa kanya-kanya silang pagre-relax nang bigla silang makatanggap ng order na kailangan nilang mag-report sa duty. Meron palang isang lalaking nag-amok sa sarili nitong pamamahay. Pero mabilis lang din itong nasolusyonan ng SWAT gamit ang improvised device na gawa ni Jim. Akala nila tapos na ang araw pero nakatanggap sila ng bagong mission na i-escort ang isang high-profile na criminal na walang iba kundi si Alex. Lumabas sa surveillance ng Interpol ang pagiging wanted nito sa iba't ibang bansa dahil sa iba't ibang illegal nitong mga gawain. Nang mga sandaling iyon, nasa bus na si Alex kasama ang ibang mga preso. Pinatigil ito ng isang patrol car pero ang hindi alam ng dalawang pulis na nasa loob ng bus, mga tauhan pala ito ng drug lord. Ilang saglit lang ay inilabas na nito ang amo na siya namang pagdating ng team ni Hondo sa may likod. Pero nang hindi na sumagot ang driver ng bus sa radyo, alam ni Hondo na may nakaambang na problema. Dito nakipagbarilan ang mga tauhan ni Alex at sinubukan naman nitong tumakas pero mas marami ang SWAT team kaya wala na rin itong nagawa kundi sumuko. At dahil sa kalye nangyari ang bar ilan, maraming mga tao ang nakakita at nakakuha ng video na kumalat naman sa media. Kaya bago dumating ang SWAT kasama si Alex sa police station, marami nang nakaabang dito na mga news agency. Nang mapadaan ang drug lord sa mga kamera sa labas ng bakod, bigla nitong sinabi na magbibigay ito ng pabuya na $100 million sa kung sino man ang makapaglabas nito sa kulungan. Kumalat sa buong mundo ang balita tungkol kay Alex hindi dahil isa siyang wanted, kundi ang offer nitong perang $100 million. Lingid sa kaalaman ng mga pulis, iba't ibang mga grupo at gang ang naging interesado sa sinabing ito ni Alex. Sa kabila nito, hindi ganong binigyang pansin ng SWAT na delikado pala ang naging offer ng drug lord. Matindi ang pag-iingat ng SWAT kay Alex kaya ililipat nila ito sakay sa helicopter. Dinala nila ang lalaki sa rooftop ng building. Maya-maya lang ay palaanding na ang helicopter, pero biglang may bumaril dito na kinagulat nilang lahat. Muntik pa silang matamaan ng helipad hanggang sa ito ay bumagsak. Dahil sa nangyari, nagdoble ingat na ang SWAT team. Gumawa sila ng decoy team na dumaan sa matrapik at mataong daan. At kinagat nga ito ng isang grupo. Hinarang nila ang kunwaring convoy ni Alex. Nakipagbakbakan ng mga ito sa mga pulis hanggang mabulaga sila na isa lang palang mannequin ang maabutan nila sa loob ng sasakyan. Pagsapit ng gabi sa kapalang nila nilabas ng building si Alex at sa basement sila dumaan. At para hindi masyadong halata, 2 sasakyan lang ang gamit ng team ni Hondo. Pero ang hindi alam ng buong team, tatraydo rin pala sila ng isa nilang kasama, si TJ. Nasa unahang sasakyan si Hondo at iba pa, samantalang si TJ naman ang driver ng pangalawang sasakyan kasama dito si Jim at si Alex. Habang bumabiyahe na sila, nag-offer ng doble si Alex sa kanilang tatlo. Pero pinagtawanan lang ito ni Jim. Nang paliko na sila sa checkpoint 2, tumigil na dito si TJ at tinutukan na ng baril si Jim at Boxer sa likod. Maya-maya lang ay biglang sumulpot si Brian sa gilid ni Jim at binaril nito si Boxer. Nagulat si TJ sa ginawa ng lalaki. Nagtaka si Hondo na hindi nakasunod sila Jim kaya nang magradyo ito kay TJ. Biglang sumigaw si Jim at narinig ito ng team kaya bumalik sila agad. Pinosas ni Brian ang dating kaibigan sa sasakyan saka tumakas ang grupo kasama si Alex. Pumasok ang mga ito sa subway train station. Ilang minuto ang lumipas, nabalikan na nila Hondo si Jim. Naiwan ang 2 kasama para antayin ang mga rescuer para kay Boxer. Mabilis na sumunod si Hondo at Jim sa loob ng station pero paalis na ang train na sinakyan nila Brian nang dumating sila. In-inform nila ang traffic control ng train sa nangyari at anabangan ang sinakyan ng drug lord sa susunod na station. Pero paglipas ng ilang minuto hindi dumating ang train sa inabangan nilang station kaya pumasok sila sa Riles. Nakita nila ang human-tong train pero wala na dito ang hinahabol nilang grupo ni Brian at TJ. At nakita din nila ang lagusang dinaanan ng mga ito. Bumaba din sila sa lagusan.
Malaki ang drainage system at marami ang pupwedeng daan palabas dito. Pero tiningnan ni Jim ang mga yapak ng sapatos at nakita kung saang butas pumasok ang grupo. Pero bago pa nakalayo sila Brian, naglagay siya ng pampasabog sa dinaanan nila na kinontra ni TJ pero wala din itong nagawa. Buti na lang at alisto si Jim, nakita nito ang trap bago pa ito masagi ng kasama. Nakarating na sa dulo ng drainage ang grupo nila Brian. May nakaabang ng mga tauhan sa mga ito. Nilagyan ng napakalaking kandado ang pintuan sa kamabilis na tumakas. At ayon sa plano ng mga ito, ililipad nila si Alex sa private plane na hijack din ng mga kasamahan ni Brian. Nahirapan ang team ni Hondo paano makalabas dahil sa laki ng kandado pero naisip nila ang pampasabog na hinarang sa kanila kaya ito ang ginamit nila para sirain ang pintong bakal. Dahil sa ilang minutong walang radyo signal si Hondo sa loob ng tunnel. Pinaghihinalaan na ito ng kapitan na nagtraidor din sa gobyerno. Kaya nang mag-report ulit si Hondo na nasa labas na sila, hindi na ito nagpadala ng sundo sa team. May nakuhang info ang SWAT tungkol sa isang airport na bukas pa rin ito kahit walang operasyon kaya pinadala ng kapitan ang buong SWAT team dito dahil akala nito doon dadalhin ni Brian si Alex pero ang totoo, sa isang highway lang pala maglanding ang na-hijack nilang eroplano. Nakaagaw ng sasakyan ang team ni Hondo. Habang binabaybay nila ang daan papunta sa sinasabi ng kapitan na airport. Na-analyze nilang imposible umanong gumamit ng airport ang grupo ni Brian hanggang mapansin ni Chris ang isang private jet na sobrang baba ang lipad. Kaya ito ang susundan nila dahil sigurado silang ito ang sasakyan ng drug lord. Tagumpay na nakapaglanding ang eroplano sa highway at nang paalis na ito, saka din dumating sila Hondo. Hinabol nila ang eroplano at pinagbabaril ang gulong nito pero gumanti si Brian. Hanggang banggin ng team leader ang gulong ng eroplano at sumadsad ito. Lumabas ang grupo ni Brian at nakipagbarilan. Maya-maya lang ay ginawang hostage ng lalaki ang asawa ng may-ari ng eroplano at tumalon na ito sa baba ng highway. Pinasundan ito ni Hondo kay Jim. Nang makita nilang tumatakas na din si Alex, hinabol ito ni Dick. At hindi na ito nakawala pa. Naabutan ni Hondo si TJ sa loob ng eroplano. Nagbaril ito sa sarili nang malaman na nakaligtas ang kasamang si Boxer na binaril ni Brian kanina. Nagpang-abot si Jim at Brian sa train station. Nagsuntukan ang dalawa hanggang masipa ni Jim ang dating kaibigan at pumailalim ang ulo nito sa isang parating na train. Na-impress ang kapitan sa team ni Hondo pero sabi nitong hindi pa tapos ang mission nilang ilipat sa National Prison si Alex. Kaya sinakay nila ito sa kanilang SWAT vehicle at tuluyang hinatid sa prisohan. Habang pabalik na sila, gusto pa sanang magpahinga ng team pero nakatanggap ulit sila ng emergency sa radyo kaya inihanda nila ulit ang kagamitan. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Kita-kits tayo sa susunod na video.